Alamin ang nakagugulantang na kwento ni Lilith, ang unang asawa ni Adan na tumanggi sa pagsunod at naging isang demonyo. Tuklasin ang kanyang pinagmulaan at ang masalimuot na alamat na bumago sa kasaysayan ng relihiyon at kasarian. Si Lilith ay isang figure na nagmula sa sinaunang Mesopotamian na mitolohiya at nag-evolve sa loob ng iba't ibang tradisyon ng Hudaismo. Sa mata ng isang teologo, ang pag-aaral kay Lilith ay hindi lamang isang pagsisiyasat sa kasaysayan at alamat kundi pati na rin sa mga masalimuot na tema ng teolohiya, kasarian, at simbolismo. Ang pinagmula ni Lilith ay maaaring masundan mula sa mga sinaunang teksto ng Mesopotamia, partikular na sa mga Sumerian, Assyrian, at Babylonian na mitolohiya. Sa mga kulturang ito, si Lilith ay madalas na inilalarawan bilang isang demonyo o espiritu na nauugnay sa hangin at sakit. Isa sa mga unang pagbanggit sa kanya ay matatagpuan sa Epic of Gilgamesh, kung saan siya ay tinukoy bilang isang demonyo ng hangin na naninirahan sa mga desyertong lugar at mga abandonadong lugar. Sa mga tekstong ito, si Lilith ay hindi pa isang asawa ni Adan. Sa halip, siya ay isang malupit na espiritu na nagdudulot ng kapahamakan sa mga tao. Ang kanyang pag-evolve mula sa isang Mesopotamian demonyo patungo sa isang figure sa Hudaismo ay nagpapakita kung paano ang mga alamat at simbolismo ay maaaring magbago at umangkop sa iba't ibang kultura at konteksto. Ang ideya ni Lilith bilang unang asawa ni Adan ay nagmula sa mga apocryphal na teksto, partikular na sa Alphabet of Ben Sira, isang medieval na Hudyo na dokumento. Ayon sa tekstong ito, si Lilith ay nilikha mula sa alikabok na kagaya ni Adan, na nagpapahiwatig ng kanilang pagkakapantay-pantay. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang pagsasama dahil sa hindi pagkakasundo, lalo na sa isyu ng pagsunod at sekswalidad. Ang pangunahing argumento ni Lilith ay dahil sila ay kapwa nilikha mula sa alikabok, wala siyang dahilan upang magpasakop kay Adan. Ang kanyang pagtanggi na magpasakop, lalo na sa sekswal na posisyon, ay nagdulot ng malaking alitan sa pagitan nila. Sa kanyang pag-alis sa Garden of Eden, si Lilith ay tumungo sa Red Sea, isang lugar na kilala sa pagiging tirahan ng mga demonyo. Ang kanyang pag-alis ay nagbunsod ng pagpadala ng mga anghel upang kumbonsihin siyang bumalik. Ngunit tumanggi siya, na nagresulta sa kanyang pag-transforma bilang isang demonyo na nagdadala ng kapahamakan sa mga bagong silang na sanggol at mga ina. Mula sa perspektibo ng isang teologo, ang kwento ni Lilith ay nagpapakita ng ilang masalimuot na tema na maaaring magbigay ng malalim na pag-unawa sa teolohiya at kasarian. Una, ang pagkakapantay-pantay ni Lilith at Adan sa kanilang paglikha ay isang radikal na konsepto na nagmumungkahi ng isang maagang anyo ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang kanyang pagtanggi na magpasakop ay maaaring makita bilang isang pagsalungat sa patriarkal na istruktura, na siyang namamayani sa maraming relihiyon at kultura. Ang pag-transforma ni Lilith mula sa isang potensyal na pantay na katuwang ni Adan patungo sa isang demonyo ay naglalarawan kung paano ang mga babaeng tumatangging sumunod sa tradisyonal na mga tungkulin ay madalas na demonisado sa mga teksto at kasaysayan ng relihiyon. Sa isang mas malalim na teolohikal na antas, si Lilith ay maaaring makita bilang isang simbolo ng pagtanggi sa mga limitasyon na ipinataw ng lipunan at relihiyon. Ang mga midrashic at kabbalistic na teksto ay nagpatuloy ng kwento ni Lilith at pinalawak ang kanyang karakter. Sa mga tekstong ito, si Lilith ay naging isang malakas na demonyo na may kakayahang magnakaw ng mga sanggol at magdulot ng mga sakit. Sa Kabbalah, lalo na sa Zohar, si Lilith ay inilalarawan bilang isang reyna ng mga demonyo at asawa ni Samael, isang anghel na nahulog. Ang mga tekstong ito ay nagpapakita ng isang mas madilim at masalimuot na imahe ni Lilith, na nagdaragdag sa kanyang simbolismo bilang isang figure ng kasamaan at kapahamakan. Gayunpaman, ang kanyang paglitaw sa kabbalistic na literatura ay nagmumungkahi rin ng isang masalimuot na relasyon sa pagitan ng mabuti at masama, isang tema na madalas na tinatalakay sa teolohiya. Sa modernong panahon, si Lilith ay muling binibigyang kahulugan ng mga feminista at mga manunulat bilang isang simbolo ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan. Ang kanyang pagtanggi na magpasakop kay Adan ay naging isang makapangyarihang imahe ng pagsalungat sa patriarkal na istruktura. Maraming feminista ang nakikita si Lilith bilang isang ehemplo ng isang babaeng malaya at hindi natatakot ipaglaban ang kanyang mga karapatan. Sa teolohikal na konteksto, ang modernong reinterpretasyon ni Lilith ay nagpapakita ng pagbabago sa pag-unawa ng mga tao sa mga tradisyonal na mga tekstong relihiyoso.
Ang kanyang kwento ay naging isang simbolo ng pag-aangkin ng mga kababaihan sa kanilang sariling kapangyarihan at kalayaan, isang tema na mahalaga sa modernong teolohiya at kasarian. Si Lilith ay isang complex na figure na may iba't ibang representasyon sa iba't ibang kultura at panahon. Mula sa kanyang pinagmulan bilang isang Mesopotamian na demonyo, hanggang sa kanyang pag-evolve bilang unang asawa ni Adan sa mga apocryphal na teksto, at ang kanyang modernong reinterpretasyon bilang isang simbolo ng kalayaan ng kababaihan, ang kanyang kwento ay nagpapakita ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng teolohiya, kasarian, at simbolismo. Sa mata ng isang teologo, ang kwento ni Lilith ay hindi lamang isang alamat kundi isang malalim na pag-aaral ng mga tema ng pagkakapantay-pantay, pagsalungat sa patriarkal na istruktura, at ang patuloy na pagbabago ng pag-unawa ng mga tao sa kanilang relihiyon at kultura. Ang kanyang kasaysayan at simbolismo ay nag-aalok ng maraming aral para sa mga nag-aaral ng teolohiya at kasarian, na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa mga complex na figure ng ating mga tradisyon at alamat.